iniikot at sinasabing transaksyon, 2018 pa ho ito nagsimula. Ako pa lang ay DA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa, nabigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ho akong bulat na bulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ho ako nagugulat sa... Ako basa ko lang naman ho dito sa nangyari na to kay Arnel Ignacio. Dahil ho yan, Sir Arnel, doon sa naging outcome ng 2025 midterm election. Ha? Dahil mga bangag yung mga amo mo na yan, umaasa sila na sa pagtatrabaho mo bilang kalihim ng ahensya na yan, maliligawan mo ang mga kababayan nating OFW na iboto yung mga taga-alyansa dahil base doon sa lumabas na boto ng mga kababayan nating OFW, talagang namayagpag yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano hong nangyari dito kay Arnel Ignacio? Ginawan ho siya ng kung ano-anong problema. Kaya ngayon, kinakaharap mo yan. Mga ano yan mga bangag yung mga amo mo. Siguro ngayon na-realize mo na ika nga, ako hindi ko naman sinisisi kung bakit etong si Sir Arnel Ignacio nagpatuloy siya dito sa administrasyon na to. Pero si Tatay Digong, isa ho yan sa mga ika nga nabigyan ng pwesto nung panahon ni Tatay Digong, no? At wala ho siyang naging issue pagdating sa pera ng mga panahon na yun. Kaya dito sa pagpasok ng administrasyon na to at pagsama niya o dyan sa paglilingkod niya dyan sa ahensya na yan, nagkaroon ho ng ganitong problema. Alam na ho natin ibig sabihin niya. Naghahanap na naman ho sila ng masisisi ika nga. Mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. Kasi this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng, actually sa aming vision, paraiso nila Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo itong pinag-uusapan natin. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat ka na nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na
may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. Nako. So, yun po ang nangyari dito. Bangag na bangag ho talaga ang galawan nitong si Marcos Jr. Pambihira, wala man long niho niha. Pinatawag ka para papalitan. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong magandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? Correct. You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, P.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC Yusek Hans Rakta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpaumanhin nyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit meron mo kaming permit sa CAAP. Meron permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi po kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I would like to emphasize, nung dinala po namin ito sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report na sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Kaya hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na gano'n. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nung minsan po kami ang binili po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At doon po ako ay nasa show business. Hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto ko maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto ko maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya araw-araw po ako nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko dahil gusto ko isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito. Dapat sunod mo dyan na Sir Arnel, yung pagmamahal na naranasan nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto ko sanang ipagpatuloy dito sa administrasyon na to. Ang problema, mga bangag ang mga amo ko. Yun dapat. Sana meron na kayo nito. Sa aking puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito. Parang humingi ng tulong. Kahit madalas,
Ang kulit. Naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. The question also from the Filipino people is what will happen to the 1.4 billion and the house, the halfway house. What will happen? Nasa sa Kanila na? Nasa gobyerno na? because the land is already under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po, nag-iisip kami saan, hindi naman ho yan nakapangalan sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. It's not even sa OWA. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung presyo, kung ano yung assessment ng Land Bank, na 1.415 yata, yun ang ibinayan. Eksakto. Baka naman kasi yung mga kaibigan nitong si Marcos Jr. di ka sumangguni sa kanila. Laki-laki palang deal niyan, di mo pinaalam sa kanila. Wala tuloy kumita sa kanila. Kaya yan, ginawan ka na nila ng problema. Dapat, Sir Arnel, malaman mo yung mga ganyang kasing galawan, talagang yayariin ka ng ng mga bangag na yan. Kaya sa susunod, anuhin mo yung mga sinasamahan mong mga tao, talagang huwag kang magsasama kung kani-kanino dahil bebenta ka ng mga yan. Dito na ho tayo kay Senator Bato de la Rosa. Ito ho yung mga nalampasan nating mga video dahil kagaya na sinabi ko sa mga nakalipas nating video, medyo dadalang ho ang upload natin. No, kaya ito mga nalampasan natin na to, pinapasadahan ko para kahit pa paano yung mga kababayan nating umaasa sa ating mga update, hindi ho sila gaanong mapag-iwanan. Kasi kung halimbawa itong video na to ni Senator Bato de la Rosa, ilang libo pa lang hong nakapanood dito sa ating mga kababayan. So, para ho talaga maging solido ang update ng mga kasama natin dito sa PH Update. Hanggat maaari, kung masisingitan ho natin, gusto ho nating singitan ng update, yung kada araw na lumilipas. Kahit na nasa galaan ho tayo mga kababayan. Itong si Ma'am Arisa, yun, di pa nag-chat. Siguro busy siya. Hindi ho niya siguro nakita yung mga mega love shoutout natin sa mga nakalipas na araw sa kanya. Kaya medyo busy-busyhan niya. Medyo busy-busyhan ho siya. Hindi pa ho siya nagpaparamdam sa sa email sa akin Nagparamdam na ba? Hindi pa ho Busy siguro yung si Ma'am Arisa yan. Ito mga kababayan, direkta ho tayo kay Senator Bato de la Rosa. Yung mga priorities ko last Congress na hindi na ipasa ay i-refile ko ulit yun. Pagbalik namin sa 28th Congress, kalang batas ko na hindi na. Alright, we're having some technical difficulties po sa ating connection. Senator Bato, if you're still there, ano po yung ilan sa mga batas na pending pa ho na inyong balak i-refile agad-agad? Yung death penalty for high-level drug traffickers, ibabalik ko yun. Refile ko ulit. And yung pagbabalik ng mandatory ROTC for college students, yun din, ibabalik kong i-refile. Confident ba kayo, Senator, na makakakuha na kayo ng enough numbers this time para dito sa dalawang bills na ito? Okay. Kung hahantong kami sa botohan, makakuha ako ng check mark. Sayang, sir. Talaga inaharang yung parang sinasabotahe nga yung makarating kami sa botohan. Kaya hindi umabot sa botohan. Okay. Pero nasa committee level, sir. Committee level ito nitong nagdaang Congress, sir? Yes, nasa committee level yung death penalty. Pero yung ROTC, parang nasa taas na yan I think when beyond the committee level, nasa plenaryo na yan,
nasa second reading na yan. So, most likely, this time around ay pwede nating maipasa yan. Okay. Senator, any update po doon sa namumuong so-called Duterte Block? Bukod po sa inyo, nandyan po si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, incoming Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos. Liligawan nyo rin ho ba na mapabilang dito ang mga Villar? Hindi pa namin niligawan. We're just hoping we're parang nasa the same page kami. So I hope na sasama sila sa block namin. Senator, ano po nakikita niyong vision para sa grupo na ito? Will you join the minority block? It depends, no? It depends what will happen no, pag convene namin sa 28th Congress. Basta siguraduhin namin na kami ay buo yung block namin at yung boses namin ay mapapakinggan. Do you see yourself or your block working with Senator Risa Hontiveros and her allies to form a minority in the Senate? I don't think so. Why is that, sir? Kami ng paningin sa mga bagay-bagay. Correct. Sir, Hindi malabo talagang maghalo yung dalawa na yan. Yung tawagin nila yung mga sarili na minority pero lahat ng kapalpakan na nangyayari dito sa administrasyon na to ay pinagkikibit balikat lang ho nila. Pero kung tawagin ho nila yung mga sarili nila dyan sa Senado minority pero wala ho silang sinasabi. Yan si Coco Pimentel, yan si Risa Hontiveros. Hindi naman ho talaga mga minority. Kasi pagka minority ka, i-scrutinize mo lahat yan. Wala kang palalampasin dyan. At kung meron mang nakalampas, maya't maya, bibirahin mo yan. Kagaya ng budget, di ba? Sino bumibira sa budget? Si Atty. Vic at yang si Congressman Isidro Ungab. Si Congressman. Si Atty. Vic ho, privado ho siyang individual. Kaya, siya kumbaga, taas ho talaga ng di kalibre. Di kalibre ho yung mama na yan. Manalo, matalo, tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy siyang laban. Kung di ho tayo nagkakamali sa mga natanong natin yung kay Atty. Vic noong nakahuntahan natin siya bago mag-file ng COC. Na kung sakaling diretsa na kung sakaling hindi pinalad, yun na nga ho ang nangyari, makakasama pa rin ho ba kaya natin siya sa laban na to? Diretso ang sagot nitong si Atty. Vic Rodriguez na dire-diretso lang. Manalo matalo, yung puso niya nasa sambayan ng Pilipino. Kaya doon ho tayo bilib dito sa kay Atty. Vic Rodriguez. Matalino magaling Kaya kung sasalansan man yan ng mga issue, abogado, planchadong-planchado. Itong nagdaang halalan, ano po ang nakikita ninyong epekto nito, yung resulta, in particular doon sa Senate race, doon sa magiging outcome ng impeachment trial ni VP Sara? Do you think you have enough numbers to have VP Sara acquitted po? I think so. And I'm confident. Dahil nakikita ko naman yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand, no? Like Senator G. Papalabas na siya ng kanyang stand na ayaw niya ng impeachment. So, the numbers are growing. The numbers are growing as far as our side is concerned. At tingin nyo ho, naabot niya na ho yung 9, at least, para hindi umabot sa conviction. Baka sobra pa. Aha. Baka sobra pa. Would you name names? Baka sobra pa ho. Baka sobra pa. Naniniwala ho tayo dyan. Baka hindi lang ho 9 ang makuha ng mga mag-a-acquit dito kay VP Sara dyan sa impeachment trial. Kaya kumbaga waste of time lang. O kung yung ini-aim naman nila dahil alam naman nila na matatalo yung impeachment na yan, makaka-acquit si VP, siraan na lang siya. Lahat na lang ng pwede nilang mapiga dyan sa impeachment na yan. Ipipigain nila para sa
presidential election sa 2028, kahit pa paano, napakinabangan nila yung napakamahal na paggasta dyan sa impeachment na yan. Ang laki hong binayad ng mga pumirma dyan sa impeachment na yan dyan sa House of Representatives. Kaya kailangan ho talaga nilang sulitin, ika nga. Baka sobra pa, baka sobra pa. Sino pa ho ang makakasama ninyo? Mahirap. Baka mamaya biglang nagbago yung stand nila. Depende sa takbo ng impeachment trial. Mahirap na. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Senator Bato, may alokhong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos, and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba dapat din po bang mangyari ito, o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero na, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kaya sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Sabi nila walang jurisdiction, pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ko ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya, ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dinidicate dyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. Correct. So, how come, sabi nila, hindi na tayo under sa ICC? Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators na nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Alright. Hihilingin niyo rin ho ba sa Pangulo na wag nang ipatupad yung arrest warrant laban sa inyo kung sakaling humantong po ang sitwasyon doon?
Well, that's very self-serving, no? Kung sabihin ko na huwag niyang ipatupad, sinabi naman niya noon sa amin, noon pa. Kaya lang, nagkulang siya ng sinseridad. Kaya ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa akin pa. Kaya hindi na tayo bago sa usapin na yan. We've been there. We experienced that situation na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya there's no reason why hindi tayo nag-doubt sa sinseridad nila. Senator, at the same time, how are you preparing for this eventuality kung sakaling humantong po doon sa sitwasyon na lumabas ang arrest warrant? Legally, naghahanda na ho ba kayo? Yes, meron tayong ginagawang legal na preparations. Any plans, sir, to visit former President Duterte sa The Hague? Advice sa akin ni Secretary Bingbong Villaldia, mukhang mahirapan daw ako makabisita doon dahil hirap nga daw makabisita yung mga next of kin, yung mga family members. Baka mahirapan makapasok doon. Kasi yung hindi mga family members na nagsipagpuntahan doon, hindi rin siya nakausap personally, hindi rin nakapasok. Like sina Senator Robin Padilla ay hindi ba nakapasok doon dahil hindi family members. Relatedly, Senator, may panawagan ho ba kayo kay dating spokesperson Harry Roque sa harap ng posibilidad na makipag-ugnayan din ng DOJ sa Interpol para may pabalik? Yan, gusto ko nating marinig yung mga mga punto de vista nitong si ano. Kasi yung sinabi nitong si Panelo, medyo below the belt yung kung sinasabi mong para sa atin lang. Medyo below the belt ho yun yung kay Panelo. Pero meron silang beef na dalawa nitong si ano. Nitong si Spokes Harry, no? Meron talaga silang hidwaan. Ngayon, kung umabot na dun sa punto na talagang magkakaroon ng pahamakan sa kanilang dalawa, ay nasa kanila na yun. Pero bilang taga-suporta, parehong taga-suporta ni Tatay Digong, pinakamagandang sagot doon, problema ni Harry yan. Hayaan niyo siya dyan. Kung ano ang maging desisyon ni Harry dyan, sa kanya yan. Harry, good luck sa'yo. Ganun na lang. Hindi nung uwi ka dito. Balik siya dito sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso dito. Well, nasa kanya na yan. Abogado naman siya. He knows what to do. And he knows what he is doing. Kaya hayaan mo na si Harry Roque doon kung ano yung diskarte niya sa buhay niya. So, I wish him luck. Good luck sa iyo, Harry Roque. I wish you good luck. Sir, balik tayo sa Senado. You are also a member of the CA, Commission on Appointments, particularly Transportation Committee at ES and Presidential Communications Office. Ano po ang plano ninyong ipabusisi kapag isasalang na si ad interim appointee Vince Dizon for DOTR at si Jay Ruiz kung hindi pa po siya napapalitan by that time? So far, wala pa ako nakikita mga issues against them. At kilala ko rin naman yung mga tao na yan. Mukhang okay naman yung mga tao na yan. They are doing their job well. At kilala ko yan, before sila na-appoint, kilala ko na yan sila. Kaya wala akong nakikitang issues pagdating sa kanilang appointment, sa kanilang hinahawakang cabinet positions ngayon. Kay Jay Ruiz, wala tayong nakikitang problema. Si Jay Ruiz, ayaw natin siya matanggal. Si Claire Castro, ayaw natin siya matanggal. Yang si Vince Dizon, mahusay ho yan. Kaso paano magtatrabaho kung walang perang ahensya, di ba? Matanggal sila, hindi sila matanggal. Ma-appoint sila, hindi sila ma-appoint. Wala naman may dudulot ng pagbabago yun sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Huwag na ho tayong umasa. Kung ano man ang maging kapalaran nila sa CA, yun ho talaga yun. Pero kung talaga sila, ma-appoint sila, hindi sila ma-appoint, wala hong difference na may dudulot yun sa ating mga buhay-buhay, ika nga. Patungkol naman, sir, sa politika, malayo pa po, pero nagpahayag na